Kung tutuusin, magkano lang kinikita niyan? 50 lang naman ang kinikita niyan. Hindi ako naniwala dyan sa awa ano na yan, utang na loob na yan. Kung meron man silang tulong sa bata, patas lang. Patas lang din yan dahil kumita din naman sila eh. Masobra pa kita nila. Sa dalaga natin, sobra pang kinita nila sa dalaga natin. Yan ang totoo. Kahit reaksyonan pa ako, pare-pareho lang kumita. Tapos, sumunod na nga yata sa kanila kahit sa labag na sa kalooban, hindi nila kayang ipagtanggol. Para ano? Ayaw tanggalin, tapos pinapahirapan. Pinapalapa. Sadista? Hindi nila magawang itanggol yung bata. Inahayaan lang nilang lapain doon sa live nila. Sino matuwa niyan? Kahit ako sigurong magulang. Grabe. Di na maganda. Kung tutuusin, magkano lang naman kinita ng bata dyan? Ang alam ko, 50 lang naman yan eh. Bawat item, 50 lang naman ang kinikita niyan. Sino lang? Ayaw lang ng bata na anong sinasabing utang na loob, kaya sunod ng sunod anong gusto. Kung tutuusin, magkano lang kinikita niyan? Binalahura at binastos yung bata kagabi. Wala nang silang imik. Wala nga. Sinusunod na nga sila lahat anong gusto nila. Nandun, nagsunod yung bata. Pero lagi nilang sinasabing utang na loob. Ang utang na loob. Patas lang. Masasabi ko, patas lang yan. Kung meron man silang naitulong, kumita rin silang limpak-limpak sa bata. Kaya wag silang ganyan. So yun guys, napanood natin ang mga sinasabi ng Mrs. ni Dr. Lab. Nakakalungkot lang dahil dito guys, ramdam na ramdam natin yung sama ng loob at yung galit ng Mrs. ni Dr. Lab. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko sana hingin ang inyong suporta. Subscribe natin si Kuya Bal, si Kalinga Prab at si Ate Edna. Suportahan natin ang kanilang mga YouTube channel. At syempre po, huwag niyo pong kalimutan ang inyong abang lingkod. I-like niyo po ang video ito para ma-share naman ni YouTube sa hindi pa nakakapanood. So tuloy na tayo. Dito guys, sa napanood natin sa Mrs. Lab o sa asawa ni Dr. Lab, ramdam mo guys yung kanyang pananalita. Ramdam mo yung kanyang galit. Galit na galit siya kasi nga nababas daw si Beyonce doon sa live at wala daw pagtanggol man lamang itong si Kalinga Prab, kung saan si Kalinga Prab ang andoon kasama ni Beyonce sa live. Unang-una, FYI lang, alam niyo po sa live, hindi mo pwedeng isa-isahin ang comment doon eh. Live ceiling po yun. Ito paliwanag ko lang ha. Wala po tayo ditong inaatake or ipaliwanag ko po, ang live ceiling po, iba po yan sa live stream na magbabasa ka lang ng comment, kwentuhan. Doon po sa live po ni Beyonce, kung saan nandun si Beyonce, no? Nagbibinta po yun. Siyempre ang pupukusan mo doon, yung pagbibinta, yung produkto. Hindi po yung comment ng mga viewers. At saka, itong mga viewers guys, kahit ano pang saway mo dyan. Ito guys, subok ko na ito. Kahit anong saway mo dyan, kahit anong gawin mo dyan, magkukomment talaga yan. Alam mo kung bakit? Cellphone nila yan eh. Sila nagbabayad ng wifi nila eh. How come na patitigilin mo sila magbabas? Wala tayong magagawa dyan sa mga baser. Alangan man lang isira mo yung live ceiling mo para mawala lang yung mga baser. Hindi ganun. No, hindi ganun. Alam nyo po, pag nagla-live ka, hindi mo talaga pwedeng kontrolin yung mga nagkukomento doon. Lalo na yung may mga galit, hindi mo yan pwedeng kontrolin. Hindi mo nga alam mo taga saan yan eh. Oh, yung cellphone nila, kanino may hawak sila. Yung wifi nila, sino nagbabayad sila.
di natin kontrolado ang mga buzzer. Unless, i-off mo yung pagla-live mo para wala na silang mapapanood. Di po ba? Hindi natin kontrolado ang mga buzzer. At dito sa sinasabi ni Mrs. Love na 50 lang naman ang binibigay niyan. Medyo guys, hindi ako pabor na doon. Sa totoo lang. Kasi kahit gaano kaliit yan, kapag pinagsama-sama mo yan, malaki din yan. Sa isang tao guys, sa isang mahirap na katulad ko, ang 20 pesos mahalaga. Alam niyo kung bakit? Makabili ka na niya ng asin, makakabili ka na niya ng bitsin, makakabili ka na niya ng gulay. At makakakain ka na sa halagang 20 pesos. Huwag natin maliitin ang 50. Kung mayroon kang 150, magkano yon? Sige. Huwag po natin maliitin ang blessing, no? Sabi nga nila, ang 1,000,000 kapag walang 10 piso, hindi mabubuo. Ito yung pinupunto ko noon na, sana huwag natin maliitin. 50 man lang binibigay dyan. Nababas yung bata. The more na pumasok si Beyonce, ito Beyonce. Ako, magkawit-bahay kami dito ni Beyonce. The more na pumasok si Beyonce sa Sukmed, guys, hindi talaga mawala ang buzzer niyan. Diba? Even nga, the President of Republic of the Philippines, halos kinakatay na sa mga live, sa mga comment section. Nagagalit ba? Nagagalit ba siya? Hindi. Wala kang magagawa Kasi sila yung against sa'yo. Ito yung gusto kong ipahiwatig. Huwag po natin maliitin yung mga blessing kasi alam niyo po, blessing po yan. Diba? Pasalamatan dapat kahit ba naman 10 piso lang ang binibigay. Kung makaipon ka na ba namang 1,000,000 10 piso, magkano? Diba? Ano ang pinupunto ko dito? Huwag kayo magagalit guys ha. Ang pinupunto ko dito, pahalagahan, pasalamatan natin. Ha? So napag-usapan na natin ha. Mahalaga po kahit bare-barya lang. Di po ba? Ha? Di po ba? So doon po guys, papasok dito, no? Papasok dito na sana wag tayo magpadala sa mga bugso ng ating damdamin. Kasi kapag pumasok ka talaga sa social media, kapag nag-YouTube ka, at kapag umupo ka dyan sa live, hindi lahat ng tao kasangga mo. Hindi lahat ng tao katropa mo. Mayroon dyan talaga, ititrigger ka lang, pagsasalitaan ka ng kung ano-ano. Kung hindi mo kayang kontrolin ang damdamin mo, kagaya itong nangyari sa misis ni Dr. Lab na talagang isinumbat niya na 50 pesos man lang ang binibigay dyan, magkano man. Hindi ho, para sa akin mahalaga. Sa totoo lang, kapag ikay walang-wala na, at sa bawat sulok ng bahay mo, wala ka nang makita kahit bariya, mahalaga po ang sinti mo. Sa totoo lang. Alam niyo, maalala ko guys, nung araw kami, sa bahay namin sa probinsya, sa mga kanto-kanto ng bahay, sa mga poste, pag walang-wala na kaming pera, sinisilip ko yan. Kasi yung tatay ko dati, dyan nagpapatong ng 25 centavos, 5, salapi, 50 centavos, piso. Dyan nagsasabit ang tatay ko Pag walang-wala na talaga kami, dumating ang punto na wala tag-ulan, so wala na, nangangapa na ako dyan guys sa mga kanto-kanto, sa mga poste-poste. Kakapain ko na, ito may 10 may piso. Ito may 25 centavos. Makakabili ka na niyan. Di po ba? Yun lang nakita ko na parang dahil sa galit dito, no, dahil sa galit sa sama ng loob, nakapagsalita itong misis ni Dr. Love. Sana wag ganun. Sana wag natin pairalin ang ganong siste. Di po ba? Di po ba? Wag natin pairalin kasi damor na nandoon si Beyonce sa live at damor na sumunod si Beyonce kay Kalinga Prab na tumugon sa panawagan ni Kalinga Prab na araw na ngayon ng pagla-live ceiling, nandoon si Beyonce. Kargo ni Beyonce lahat yun. May buzzer man o wala. Bakit? Tinanggap ni Beyonce yung offer Ngayon, pag-usapan natin yung sabing sumusunod yung bata kasi sa utang na loob. Sa tingin ko guys, hindi naman siguro utang na loob ang tinitingnan ni Beyonce doon Kumbaga parang nakikisama sa kay Kalinga Prab kasi natulungan siya ng mga sponsor. Ito, sabihin, natulungan ng mga sponsor.
Hindi natin sama si Kalinga Prab kasi sabi nga nila si Kalinga Prab hindi naman yan ang nagpagawa niya sa bahay ni Beyonce, mga sponsor man. Pero guys, sino ba nag-vlog? Ang tanong ko lang, makilala niyo ba si Beyonce kundi dahil sa pamamagitan ng Kalinga Prab channel? Hindi po ba? Huwag ko tayo masyadong arrogante, no, na sponsor naman nagpagawa dyan sa kay Beyonce, sponsor naman nagbigay ng pabahay dyan. Yes! Andoon na tayo. Sabihin na natin guys, walang ambag si Kalinga Prab. Walang tinulong. Ito, sample lang ha. Hindi naman totoo na walang ambag si Kalinga Prab kasi may ambag man dyan. Ipagpalagay na nga natin, walang ambag si Kalinga Prab. Sige. Yung mablog ka lang sa channel ni Kalinga Prab, yun Kasi nga, di ba yung ibang mga keyboys yan tuwang-tuwa na na lumabas ka lang, makasama ka lang sa vlog ni Kalinga Prab. Happy ka na. Yung ma-vlog si Beyonce ni Kalinga Prab, hindi ba matulong yun? Yung makilala ninyo, makilala si Beyonce ng mga malalaking sponsor. Kasi kung wala, kung di binlag ni Kalinga Prab yun, sa tingin nyo ba, magbabiral yan? Hindi man. Maging totoo tayo, no? Namnamin din natin na, tika lang muna. Yes, sponsor nga ang tumulong kay Beyonce, nagkabahay ng malaki, pero mangyayari ba yun kung walang vlog ni Kalinga Prab? Mangyayari kaya yun? Subukan mo guys, ipa-vlog mo yan sa mga hindi million ang subscriber. Ipa-vlog mo yan sa hindi million ang subscriber. Kahit sinong vlogger guys, malabo yan. Malabo yan sa sabaw ng pusit na mag-viral si Beyonce kung hindi po sa channel ni Kalinga Prab. That time. So wag po natin sanang kalimutan. No, ito, ang pinupunto ko dito guys. Huwag natin kalimutan yung tulong na si Kalinga Prab man talaga. Kung isipin mo guys, sabihin, dumaloy ang blessing kay Beyonce dahil kay Kalinga Prab, dahil sa pagbablog kay Kalinga Prab. Oo. Natural yan. Kumita si Kalinga Prab kasi million views. Alangan man lang hindi ka kikita, i-channel mo yan. Diyos ko naman, napakaano naman kung hindi ka kikita. Siyempre, dumaan sa channel mo, nanood yung mga viewers, may kita ka. Yung ma-vlog si Beyonce ng channel ng Kalinga Prab, tulong na yun Matulungan sila. Tulong na yun. Alam mo guys, naano lang ako kasi ang nagagalit ng gusto dito, hindi itong mga magulang ni Beyonce. Ang nagagalit ng gusto dito, ito yung mga nasa tabi-tabi lang ni Beyonce, ito yung nanggigigil. Huwag po natin, kasi hindi matitigil ito. Hindi matitigil ang pambabas, hindi matitigil itong bangayan hanggat nagbabakbak kayo, hanggat nagbibigay kayong masamang pangitain. Alam nyo, hindi talaga titigil itong mga reactor, kagaya ko. Hindi man kami titigil. Kasi meron kaming may content Real talk yan. Kahit sinong reactor, mapaantay man yan, mapahindi antay. Pag may makita silang negative, mag-reaction yan. Ito, panoorin mo, sabi ni Kalinga Prab, ito Ang mga reactor naman, nagbabase lang yan sa mga nakikita nila Kasi ang reactor, wala naman yung re-reactionan na negative kung hindi nila nakikita sa atin. Yun, di ba? Napanood natin. Anong sabi ni Kalinga Prab? Ang mga reactor, magre-react lang yan kung mayroon silang nakitang negative. Ang mga reactor, hindi yan makakapag-reaction kung wala kaming nakikita sa mga upload. So, klaro. Klaro. Ang mga reactor, ano lang kami, nasa likod lang kami. Manonood tayo. Uy, mayroong napupuna. Ayun na. Pero hindi kami yung mauna. Talagang, saan galing ang issue? Dito sa mga nagbibigay, dito sa mga dapat reaksyonan. Kagaya nitong nangyari, di ba? Kagaya nitong minamalit ang 50 pesos, talagang marireaksyonan. So sabi ko nga, hanggat hindi titigil ang pagbibigay ng mga negative komento, may masisilip ang mga reaktor. Di po ba? Yan ang buhay ng mga reaktor Di ba, real talk? Yan po ang buhay ng mga reaktor. Subukan ninyo guys, walang negative. Nako, malungkot ang buhay ng mga reactors. Totoo yan. So, salamat sa inyong lahat. Yan lang muna ang ating maiksing reaction sa araw na ito. Humabol tayo guys kasi magka-cut off na malapit na. Tapos wala akong upload. So, kung andito tayo sa bukid, gawa tayo ng reaction kahit pa paano. Salamat. Sana po, i-like ninyo.
i-like nyo lang para naman ma-share nyo dito sa iba. God bless!